Maraming nagulat kasi ang alam lahat kay Baste, easy go lucky. Pero nung nagsalita siya sa Davao, pang senador pang senado. Talaga? Oo, may Ako, digong na digong. Yung pananalita, yung nuances, maski yung movement ng kamay, yung mannerisms, yung tapang, matapang, digong na digong, guwapo, matipuno. Part nung speech niya, nung sinabi niya na ako, 36 lang ako. Oo. Hindi ako nagsasalita kasi 36 lang ako. He feels na he's too young and he feels that his voice or his opinion doesn't matter or will not even matter. But then, come this moment na kailangan niya talagang mag-rise up to defend the sister, VP Sara, doon talaga siya nag-shine, no? Parang, parang I will speak up, yung boses ko na pang 36 years old na akala niya will not even matter. Talagang created that impact na I will stand up for a family member. What do we talk about? Yung mga headliners tayo. Naku, And mga napakaya trending niya. people. Yung mga personalities na. What comes to mind? Yeah, masaya yan. No? masaya yan. What comes to mind? Comes to mind, Magbabanggit ng name, tapos ano yung papasok sa atin? or kung may makita kang picture, Kaso, or video, ano yung first thing that comes to mind? Yung ano lang papasok. Sige, sige. Kaya ano, hindi na opinion. First name. You are lazy and you lack compassion. Mayor Baste Duterte. I love Mayor Baste. Talo tayo. Tingin na si Mayor Baste. Nakita na ba kayo ng dalawang lola kinikilig? Titigan nyo itong camera nila. Tingin na si Mayor Baste. Don't comes to mind. I love him lang. Yun lang. Yun na yun. Mayor Baste, based dun sa recent event na nangyari, a sweet brother, a protective brother. What comes to Malaking mind? pa potential sa politika. Maraming nagulat kasi ang alam lahat kay Baste, easy go lucky. Pero nung nagsalita siya sa Davao, pang senador pang senado. Talaga? Oo, may ganong lalo yung mga kababaihan. Nagaya namin. Oo, aminado kayo, yun. Ako, digong na digong. Yung pananalita, yung nuances, maski yung movement ng kamay, yung mannerisms, yung tapang, matapang, digong na digong, guwapo, matipuno. Idagdag ako. Pwede ako magdagdag? Hindi na. Hindi, idagdag ko lang kasi part nung speech niya, nung sinabi niya na ako, 36 lang ako. Oo. Hindi ako nagsasalita kasi 36 lang ako. He feels na he's too young and he feels that his voice or his opinion doesn't matter or will not even matter. But then, come this moment na kailangan niya talagang mag-rise up to defend the sister, VP Sara, doon talaga siya nag-shine, no? Parang, parang I will speak up, yung boses ko na pang 36 years old na akala niya will not even matter. Talagang created that impact na I will stand up for a family member. Parang siya naging kuya na. Yes, Take sobra! note. Ano yan, favorite yan ni VP Sara, according to PRRD. Oh, Oo. talaga. Kasi di ba, youngest. Baby, no? Baby brother. Close. Ano pang, what else come? Yun na nga, parang malayo pang marating. Very promising, very promising. Very eloquent. Alam mo, nabigla din ako sa ano niya sa eloquence nga na sinasabi pa. Para sa taong sinasabi niyang hindi siya nagsasalita at 36 years old lang siya. Here you are in front of a big crowd, standing up for what Live. you believe in. Live, radio, Impromptu, Walang script. walang script or anything. Tapos, you got the attention of everyone and everyone was like just listening to you. Anong maganda abangan dito? Pag nagharap yung kung sino mas popular o sino mas tinitilian ng kababayan o ng tao, si Baste o si Sandro Marcos. Which leads us to the second. No, hindi pa ako tapos. Ay, hindi ka pa? Sige! Pawat! Paano yung future? Nakita ko agad, di ba po, listening to him. Na-interview ko na yun before Kasi remember, di ba, when VP Sara, then Mayor Sara was not available during the campaign period. Di ba Siya siya ang yung nagsisit in. kampanya. Pero iba yung substance ngayon ng sinabi niya. Parang nakita ko yung future na nag-unfold, na ang layo ng marating. Hindi ko inakala, ito rising out, from the shadows of the father, the sister, the Yung brother. pagsasabi mo kanya, hindi ko inakala. Parang Hindi ko parang nagbe-bedroom inakala.
Very eloquent sa pagsasalita. Yung punto, and remember, Bisaya ako. So yung naiintindihan ko yung authentic talaga na meaning nung salita, nung pagbigkas. Okay, moving on. That was Mayor Baste. Hindi na matapos. Since na-mention, let's add another personality. Na yung isa sa pinag-iinitan ni Mayor Baste ngayon, baka ito yung pinaka-ano niya. Pinag-iinitan ba? Oo. Sandro Marcos. Sandro Marcos ba tayo? Ay, hindi yan. Sandro Marcos. Speaker na eh. Sandro Marcos tayo. What comes to mind? Ikaw naman. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. The dollar is... Mag-aral pa siya mabuti. Huwag masyado magmadali. Aral lang. Aral. For me, take advantage of the opportunity na nandyan ka ngayon to earn the experience. No? Kulang ako nakukulang. Kaya yung kailangan pa mag-aral. Hindi mag-aral lang sa Academically, not that one, no? as a congressman, tapos sa politika. Basta huwag masyado magmadali. Humble yourself to learn more, no? Oo, learn more. And learn from the great people around you. Experienced politicians around you. Hindi wag papasok sa isip niya anak siya ng presidente na magaling na rin siya. Hindi. Marami pa siyang dapat nakainin. Bigas? Magkano? Tapos tayo dyan. Ako naman, tama, na dahil pareho gaya ni Mayor Baste, bata pa sila di ba? Parang there is still so much more out there. Same age ba sila? Hindi, no, mas matanda yata si si Baste. Parang a lot of things can still happen to you. Now, with all the opportunities that you have and this privilege that you have, it is a privilege, right, to be a public servant. Not everybody gets to be a public servant. So, with that privilege, parang ang dami pang pwedeng mangyari. And yung ano pang magandang pwede mong gawin, based sa experience mo ngayon, kung ano yung mabibigay mo sa taong bayan, na maganda. To learn from this experience, ano ba ang dapat matutunan? Ano ang dapat itama? Ano pang pwede mo pang i-improve? Dahil mahaba-haba pa yung karera. So, yun lang sana na, just like you, na mas marami pang matutunan and to look to good examples. Next Ay, personality. speaker na. Speaker Martin Romualdez. Hindi ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. What comes to mind? Ikaw kaya? Ako naman. What comes to mind lang sa akin, first cousin. Kung may first family, first lady, ito talaga first cousin. Parang, ang ako sa akin lang naman, parang the most, important first cousin perhaps ng presidente, the most visible, the most powerful. So yun talaga in the truest sense of the phrase, first cousin. Ikaw? Buti siya sa journal. May declaration. Kung may plano siyang magpresidente, marami pang way, mahaba pa, matagal pa yung 4 years, marami pang magbabago. Galingan pa, humana pa ng ibang strategy. At wag na ipilit yung People's Initiative kasi may hila siyang pababa. Hindi makakaangat, hindi ang ratings niya kung ipipilit doon kasi naging nabahira na ng maling impression sa tao yung issue ng People's Initiative. Kung gusto niya maging tumakbo sa presidential elections, humana pa ng ibang idea, galingan pa yung messaging. Magagaling naman yung mga taong nasa kanya. So, maayos na messaging lang and maayos na sistema ng ano niya. Kung paano niya mapalakas yung pangalan niya, mapabango yung imahe niya sa publiko, sa taong bayan. Yun. For me, ito yung pagdi-describe ko sa kanya baka ma-misinterpret, but I will have to defend what I have to say. Ambitious. However, it is the manner of achieving the ambition in question. So, I think, hindi naman siya newbie, di ba? Yeah. Hindi siya newbie sa politics. Hindi siya, I think, he's learned from one of the best and former president also ng bansa. Take it from there. Learn and then, execute the learnings, and then execute your dreams and your ambitions na inclusive of everyone's clamor for real change para sa country. Tsaka dagdag ko lang, na parang ilapit, paano ba yung sabihin sa Tagalog? Ilapit pa niya sarili niya? Ilapit, sa, yes. Sa tao. Mm-hmm. Kasi medyo parang kulang pa yung pagbaba sa level ng tao. Baka yung perceived na, di ba? May Na mataas. perception na mataas. Mataas. Ibaba mo yung At saka siguro, no shortcuts. Yeah. To get to point A to point B,
No shortcuts. Ako din, sige, add ko na lang din. Siguro additional or give yourself the chance to expose what you do. Kasi mas kilala lang siya na, wala, lawmaker, congressman, but what you do for the people is something that is not very known or transparent to everyone. So, sana ganun lang din, no? Pero what comes to mind also, siya parang ngayon sa akin, he's really one of the, siguro, the closest people na parang advising the president. Parang isa sa mga bosses na pinapakyan ng presidente. I might be wrong. Pero parang ganun yung nakikita ko. Definitely, but lagi siyang So kasama much eh. power, yes, power. Yung proximity niya kasi sobrang lapit sa Pangulo. So, hindi mo masasabing wala siyang influence dun sa isa or the other person sa kanya. So, I believe may ganung dynamics. At saka meron pa palang isang word, embattled. Oh. Embattled. Oh. Kasi you can see naman the forces, right? Mhm. It's right before our very eyes. The forces criticizing the speaker. So, embattled. Ganun. So, parang fighting mode. Ganun. Yep. Okay? Next name name. is Who's that? former ES, Vic Rodriguez. Oh. Attorney Vic. Ang Davao City at ang Davaoenos are not for sale. Si Attorney Vic. Oh, ikaw naman. Boss ko rin siya dati, ng campaign. At si Attorney Vic, ever since may wow factor eh. Nung hindi ko pa siya nakasama sa campaign, napapanood ko ba lang sa TV, napapawaw na ako eh. What more nung nakasama ko na, Nakilala mo na. Kilala ko na. may wow pa rin, tapos tong paglabas niya, lahat tayo nabigla, lahat tayo nagkaroon. Wow, ganun pa rin, di ba? Ganun pa rin yung ano eh. And tulad ni Baste, potential maging senador or congressman, senador, kung saan siya tahakin ng landas niya. At pag nakuha niya yun, nasungkit niya yun, mag-outshine siya lalo. Dahil sa pagiging articulate niya, Magsha-shine siya lalo. shine siya lalo. Dahil pagiging articulate niya and pagiging bright person niya. And ramdam mo sa kanya yung buti ng puso niya. Ako siguro, I think sa atin na naging part ng historical event ng 2022 election, yung proximity ng pakikipagtrabaho, I think I would like to consider myself as the closest na nagkaroon ng chance sa kanya. Kwento ko lang din, nung may chance na kailangan niya ng mag-a-assist sa kanya sa taas, ako yung kinuha 7th floor ito. sa 7th floor, papupunta sa 7th floor to assist him. Nagdabog ako. Sabi ko, ayoko nga, sungit-sungit yan eh. Tapos sabi sa akin syempre, yung pinakatatay natin sa 3rd floor, sabi, umakyat ka na dun, kailangan ng tulong. Akyat ako. And then I did what I did and all. And then every day, I will find myself na lagi nang nandun. So nakilala ko siya, alam ko na kung, I know how to handle executives. So nai-apply ko sa kanya yun. I think na-appreciate niya yun. So when you say Vic Rodriguez, for me, a leader and a mentor. Vic Rodriguez, what comes to mind, lalo na ngayon, hindi pa tapos. Ooh. Ano ba? Hindi pa siya tapos. May inaabangan ba? Kasi akala natin, ng karamihan, tapos na tumihimik na eh. Pero apparently, parang, he's just getting started. Ganun siguro. And then, ano talaga nationalistic. Oh, patriotic. Patriotic. Diba? Sobra. Mapapansin mo naman sa talagang yung passion when he talks about our country. Not everyone has seen his funny side. Yes. No? But I think we're fortunate. Yeah. We're fortunate na makita yung side niyang yon. Yeah. Sana may mga pagkakataon na mapakita niya rin yun sa tao. Na makilala siya na hindi siya yung ganito, hindi siya yung istorya na ganito, hindi yung... Kasi sana. serious kasi siya na, very serious talaga na tao. Mhm. Very serious. So, but when he also cracks a joke or ganun, so funny. So, Sobra. back to yung, hindi ko maano yung word eh. How would I describe him bilang a kaibigan? True, loyal, ano ba yun yung bilang kaibigan, pag tinuring ka talaga niyang kaibigan, totohanan yun. So, you know what I mean? Like yung sitwasyon ng BBM. Diba? Magkaibigan talaga sila. Ang turing niya talaga kay BBM. Up to now saan ka nga sa kanya? Nararamdaman ko. Sorry hanggang ngayon, saan ka nga sa kanya? Sinusubuan siya ng tanong Oo. against kay BBM, against sa First Lady. Para may sabihing Parang masama. may sabihin mo sama. Wala siyang sinasabi kay... Issues, meron. Issues, Pero sa personality, wala, especially sa mag-asawa, kay President Marcos and kay First Lady Marcos, Lisa Araneta Mar. Wala siyang... hindi Klaseng kaibigan. Medyo- Parang ano bang klaseng word to describe a kaibigan? Parating nandyan, hindi kanya iiwanan, ipagtatanggol Loyal! kanya. Loyal. Basta, yun. And yun. More than that, no? Hindi pa siya tapos. And, I will agree. Yeah. Okay. May Someone isang salita. to watch out for. Yes. No?
I think so, because of, you can already read yung mga comments, mga clamors. So, let's see. Next. Name. Si, si Senator Amy Marcos. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ate. Ate. Boss, ano yan nagma-micromanagement. So particular sa detalye. Yun, abangan din natin saan papunta tong teleserye nilang magpinsan, magkapatid. Considering na yung dasal niya pa lang doon sa JIL, iba na yun. Ang bigat. Ilayo mo sa mga demonyong nakapaligid na something, alam mo yun. Kulang na lang magbasbas siya ng holy water dun eh. Dahil she's not a lawyer, no? No, she's Pero sa kan marami nagsasabi, sa kanila magkakapatid, siya, si Irene, si PBBM, si Senator Amy ang pinaka-bright sa kanila magkapatid. Ang dami nagkikwento yung mga matatandang politiko. Nahasa Alam kasi. nila, nahasa. And siya yung mas, at parang siya yung maagang namulat sa politika. Kasi si PBBM nung panahon before the EDSA 1 o bago sila i-exile sa Hawaii, parang ang kwento, easy go lucky lang. Yun. So, eto Senator Amy talagang mulat-mula. Siya yung nakakaintindi sa politika. Oh well, alam naman natin yung history ng kabataan ng barangay. Na ngayon, sa mga bata ngayon, yun ngayong sangguniang kabataan. So, bata pa lang namulat. Siya ang leader na, siya ang president. I like her. I see her around sa Senate. And mataray yan. But mataray din kasi ako. Pag nakikita ko yung kauri ko, parang gusto ko yan eh. But, when I say I like her is because she's very articulate. Yung connotation ng mataray. Yun lang talaga personality. She's very articulate and she knows what she's talking about. She speaks the language of legislative. And, alam niya, hindi siya yung bola-bola lang. Alam niya alam niya ang sinasabi niya. Ako, what comes to mind when I think of Senator Amy, her father's daughter. Oh. Nakikita ko si Fem sa kanya at nakikita ko yung pagpapahalaga at pagmamahal niya sa tatay niya at dun sa alaala ng kanyang ama. Yun yung nakikita ko talaga, her father's daughter. And minsan nga yung parang yung timbre ng boses. Naku, ang meron ba? Talaga? Hindi ko, parang may similarity. And parang tingin ko sa kanya isang anak na nangungulila sa kanyang ama sa loob ng mahaba ng panahon. Palaki ng palaki ang mga pangalan. Sinong susunod? We sa have Sara Duterte. Okay. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Who? The next leader. Rather, she can be the potential next leader. A leader. Nandun kasi nandun yung grit to serve, to change, to improve whatever needs improvement sa country. She also has the drive to pursue things and I believe nandun din yung yung passion to make things happen. And currently, with what's happening, that's the kind of leader that we need. Sara Duterte. Ang lakas ng appeal niya sa masa. Ang lakas ng impact niya sa tao. Lalo kung maraming umanga sa kanya yung sa launching nung Bagong Pilipinas. Dumating pa siya. Diba? Tapos yung departure honors para kay PBBM nung papunta ng Vietnam. Dumating din siya. Kahit na, di ba? Ang tapang niya doon. At nagkaisnapan doon. Pero siya, dead mo lang. But somehow you feel, even if the facade of being a strong person present there, you feel na inside, when everything is unfolding in front of her na nagaganap yun, she had to put up a front na, okay lang to, nandito ako para sa presidente. Nakita ko nasasaktan siya, para siyang nadudurog. Ang pa sa appeal niya, ito yung tinatawag na babaeng may bayag. Sila ni Senator Amy. Senator Amy,
mga babaeng may balls, di ba? Na, oh well, ang gusto ko na lang ngayong, ang inaantay ko na lang ngayon, kung yung palad ba niya ay nakatadhana para maging presidente ng Pilipinas. Yun. Kasi destiny rin ang pagiging presidente ng bansa. Una talaga, matapang. At tapang na babae. Matapang talaga. Yung, hindi lang matapang, yung matatag. A good mother. Nararamdaman, maski nung sa campaign, nakikita mo talaga, lalo na pag dinadala niya yung mga anak niya, unreadable. Maski nga tatay niya sinasabi, di ba, unreadable. Na siya yung tipong tao na, kumbaga, highly intelligent, but hindi mo mababasa kung ano yung nasa isip. Sobrang unreadable, not unpredictable, but unreadable. Also very deliberate, just like the father. Kung pag may sinabi, pag may ginawa, merong dahilan sa likod ng salitang yun, sa likod ng galaw na yun. So very deliberate, a very deliberate person. Public servant. Hindi ko madaling i-attach yun sa kahit sinong opisyal, yung term na yun na public servant. Pero dito talaga nakikita ko sa kanya ang pagiging public servant. The deserving one. Talagang tsaka ito pa. Ito nakalimutan ko yun. She knows her place. She knows her place. She does not steal another person's, other people's thunder. Marunong talagang lumugar. You know, I appreciate that very much. Yung a step behind the president, that speaks something, that speaks volumes of the person. Pag naglakad, yung nakikita mo talaga, alam niya talaga yung lugar niya. Hindi siya nauubusan ng pasensya na mag-selfie. Siya pang may hawak. As in, siya yung parang huling naiiwan talaga. Kasi kung hanggat kaya, she takes the time to be grateful to the Hindi people. forgetful, Grateful. Tsaka parang ganun yung She is a pasensya grateful ba? person. Tsaka may isa pa, one of my favorite words, decisive. Decisive leader, decisive person. Totoo din naman yan. Ramdam ko. Okay, Next name, next personality. Next. First Lady Liza Marcos. Okay. My warmest congratulations to the officers and staff of the Food and Drug Administration, headed by my favorite doctor, Dr. General Sam Sakate. Oh. I've worked with her directly. I've met her, was introduced to her. I liked her. What do I say? She's a lost person. How do I define lost? She has the desire, the ambition, and the willingness, and probably also frustration to support or deliver or do something great for the country. Pero kulang ng taong may puso surrounding her to help her execute the dream. To translate that dream into reality. Yes, to convert it to reality. When I left the office, or the PCO. the PCO, I sent her a message. No, before I sent her a message, but when I left, I sent the message through another person. Through another person. No. Probably pag nakarating to, sana makarating. I sent a message through another official saying that please tell the First Lady that I am not mad because my pain, my heart is bigger than my pains. Yan. So, I hope you find it in your heart to forgive. Kung meron kang galit sa puso mo, ma'am, sana ganun na lang. And give people the chance to also serve you or get to know you that you are not the story that other people tell you about. Yan lang. Ako naman sa kanya ngayon, mas magandang ang babaw nung, yun sa PCSO? Love for all. Love for all. Madam, ang daming legacy po ni First Lady Imelda Marcos. Yun na lang ganahin nyo. Total, nirebrand nyo na rin naman yung bagong lipunan ng bagong Pilipinas. Pagawa ho kayo ng mga ospital, PGH, sa Visayas at Mindanao. Magpagawa kayo ng National Kidney Institute din sa Visayas at Mindanao. Magpagawa ho kayo ng Philippine Heart Center sa Visayas at Mindanao. Wag ho tayo makontento sa mga bus-bus lang na mga nagpapa-check up lang kung ano lang inaabot. Nandyan na ho kayo sa palasyo.
Gamitin niyo na lahat ng resources niyo para naman sa 6 na taon na panunungkulan ng asawa niyo. May maiwan din magandang legasiya katulad ng mother-in-law niyo po. Yun po. Ako naman, siguro sa ating tatlo, ako lang yung pinaka-konti yung interaction. In fact, the closest really was yung when we were writing the first son of the president, and then we were brainstorming with the president, working on the draft. She was there? She was there and then greeted us and said that she didn't want to disturb, so umalis. Parang yun lang yung naano ko talaga sa kanya. During that time, ang impression ko, sweet. Kasi she can be sweet, diba? Parang may ganun akong, yung basa ko sa kanya, she can be sweet when she wants to. So ganun yung dating, na parang casual lang ganun. Pero on the other hand naman, looking at her from afar, pag nakikita ko minsan sa TV or sa pictures, may iba naman siya na mukha, na parang strong-willed. Yung may iba na naman na persona ba, na masyadong strong-willed, another strong-willed woman, na behind a president who's trying to, carve his own name. Diba? So, what also comes to mind is, ang sabi nga nila, behind every man's success or failure is a woman. So, dun din yung parang nakikita ko sa kanya na how will history judge her? Diba? When the time comes that, it will be written about her. So, yun yung tanong ko. Will she be the woman behind the president's success or will she be the woman behind the president's failure? Because umugot yung husband, diba? Sa kabiyak mo, sa asawa mo. So, malaking factor talaga yung asawa. So, a huge part of the president's future rests on her being the wife, the main support system. So, yun yung nagpe-play up sa mind ko pag nakikita ko siya, narinig kong pangalan niya. Pero yun nga, I don't know much about her. Very limited interaction. Talagang konting-konti lang. Siguro alam naman niya, no? Alam naman niya na pinag-uusapan sa lahat ng mga nakakaintindi sa politika na sa kanya binibintang, isa siya sa pinagbibintangan na kaya nagkakahetot-hetot ang Marcos administration ngayon dahil sa allegedly pangingialam niya. At yung sa dasal ni Senator Amy ron sa JIL, sa Jesus is Lord, na isa siya sa pinatutungkulan nung malademonyong nakapaligid. Yun ang basa nila. Yun ang basa. Hindi man siya pero yung iba, siya pinatutungkulan. Siguro may panahon pa para patunayan na she is a good wife and she is a good first lady, di ba, ng Pilipinas. May panahon pa naman. Napatunayan niya na mali yung binibintang sa kanya. Mali yung inaakusa sa kanya na nakikialam siya sa lahat. Nakikialam sa appointment. That's very persistent. Di ba? Very persistent yung niyan yung ganyan na narrative. That narrative is really very persistent. Yun ang posibleng, sabi mo nga, yun ang posibleng baka lalong ikabagsak ng Pangulong Marcos. Yun. So, ganun talaga. Hugot talaga ng Yeah, ako I'm also very emotional pagdating sa kanya. As the truth is, she broke my heart. Talagang, I honestly do not know. May background music ba tayo? No? Total, hindi. Masakit. I'm getting emotional right now. Kasi, masakit. Hindi ko inakala na, hindi. Yung totoo. Wait na. No. Yung, yes. Sabi ko, ma'am, pag ito nakarating sa'yo, once in my life, you were my person. Next name. Okay, what's that? So, to show you my gratitude for your show of support tonight. But please always remember, I am a very grateful man. Thank you very much. PBBM, I have my personal, I have also my personal experience sa kanya. I was given the chance to directly work with him during the campaign when I was asked to assist him sa Boy Abunda interview. Among others, kasi pati dun sa SM na ikaw rin. Oo naman, pero ito sa akin yung pinaka-memorable. Kasi doon ako nagkaroon ng short conversation sa kanya. So, andun na. I think somewhere in Marikina yung studio na ginamit. So, I was there una and all. So, nung padating na siya, I think yung usual aid niya wala. So, kaya ako yung pinadala. So, nung pinadala ko ganyan, so, syempre, I had to approach him and then next to him, I was like, sabi, mainit. Meron akong karton, so pinapaypayan ko siya. Pinapaypayan ko yung sarili ko, pero malakas para mapaypayan ko siya. Mahagip. Para mahagip siya ng hangin. And then, syempre, I believe, naramdaman niya na ganun. And then, he looked at me, and then, parang jokingly, sweetly, poked me, and said, oh, anong ginawa mo sa HQ at na-demote ka sa akin? Nagpaypay. Oo, pero syempre, hindi yung demotion eh. Hindi yung demotion. So ako, You also remember that? Yes, I sweetly responded, hindi po, promotion nga po ito.
And then sabi ko, dito po tayo. So, yun yung sa akin. And then, of course, sa campaign, nagkaroon din, may weekly meeting eh. So, nakakaupo ako dun sa meeting na yon. So, nakikita ko paano siya magsalita, ano yung dapat na next plan. And then, before that, before campaign proper, I had the opportunity to also present to him yung paano, ito po sana ang ganitong plan, and also, I was supposed to be with a friend. A good friend who did not show up. You know who you are. And then, because that friend said, okay, you're scheduled tomorrow with BBM. Okay, what time do we meet and all? No. I'm here now at the airport because I'm leaving. What? So, ako parang, okay, so, wala na, boarding na daw. So, he had to like cut the call short and all. So, ako, nag-aral na ako. Pagdating ko doon, Hindi nag-warning yung kaibigan mong yun? Hindi siya nag-warning. Kasi, ano lang din, it was also the first lady who said, oh, it's you're scheduled tomorrow and to meet Bong's team, blah, 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 ganun. Sabi ko, oh my God. So I did what I had to do and then presented, and then of course, yun yung organic team niya eh. So, yung organic team niya, I felt na parang, who is this person telling us that we are doing something wrong? So, ganun, naramdaman ko naman yun. And then, you know what, for a week... You can be brutally honest eh. When needed. That's me. Yeah. That's me. That's Pamela. That's me. That's fine. If you are that person who wants to hear what you want to hear, I will not be that person you want to be friends with. Ganon lang din. So yun, naramdaman ko. So I did what I did. 1 week, migraine. Yung migraine ko, 1 week. Bakit ka nag-migraine? Parang kasi, yung responsibility. hindi naman, yung kaibigan ko, na kaibigan niya, hindi man lang ako sinabihan na ganito siyang tao. So, akala ko kasi, hindi ka na-prep na maayos. Hindi ako na-memohan. Akala ko kasi, kaugali niya, yung kaibigan ko na pag pinresentahan, oo lang, or titingin, oo. Pero mabusisi. Yung sa kanya, mabusisi, mabanter, matanong, yung parang he will question. Saka ba nag-defend sa thesis? He will challenge your presentation. So, na-deliver ko, nagawa ko naman ng tama. Pero pagkatapos nun, sa part, migraine 1 week, tapos minumura ko yan, nasa ere pa, hindi pa nagla-landing, imagine yung tension. So, and then, sabi ko, nung 1 week na yon, walang tawag. Sabi ko, kinabahan ka na? Oo, sabi ko, wala. Hindi tayo makakatulong. Tapos, I think 2 days after, nag-message na si First Lady na, I think we would need your kind to be part of the campaign to help us, deliver the campaign objectives. So, that's where I'm coming from when I get personal doon or emotional doon sa kay Ma'am Liza. What comes to mind pag naisip mo si PBBM? Sa campaign muna. Kasi sa campaign, para maintindihan ng mga nanonood sa atin, si BBM headquarters, yung 3rd floor, nandun sila sa 7th floor. So, pag umakit ka sa 7th floor, nandun yung mga Panginoon. Bihirang-bihira. Natatanda ko, 4 na beses lang. Yung 4 na beses lang. Kasi, syempre, kung ano lang yung task sa'yo, tapos, alam naman na, sa campaign po kasi, may tinatawag na compartmentalize. Kung ano yung task mo, kung ano yung inutos mo, yun lang yun. At hindi nalalabas yun. Lalo yung sa comms, lahat ng comms, sa campaign, presidential, senatorial, medyo dapat yung mga detalye sa inyo lang, medyo maingat. So, to be honest, hindi ko nakasamang personal si BBM. And hindi kami yung nasa comms na sumasama sa labas, yung nagpapabilad sa araw na ulanan. Kasi nasa opisina lang ako nung panahon na yun. Gumagawa ng PR, kasama sa brainstorming, para paano i-crop yung PR. Yun lang. Message sa kanya. Nakita ko naman na talagang yung kino-confirm ni President Duterte, kino-confirm ni Attorney Vic, na mabuting tao yung mama. Kahit nung senador pa si Presidente, pag may interview namin, mabait talaga eh. Napakabait, walang yabang sa sarili. Hindi mo siya mararamdaman noon na senador siya, anak siya ng Presidente. And, ayun. Medyo nakakaano lang sa akin ngayon yung, dahil sa performance niya ngayon, parang gusto ko maniwala dun sa sinabi ni President Digong na weak leader na under the saya, na nasa kanya yung paano niya papatunayan. And kung gusto niyang patunayan. Tapos isang mabigat pang bintang, yung bangag na presidente. At sana patotohanan niya sa taong bayan na hindi totoo yun at hindi siya ganun. Ako naman,
I've known him since yung sa Presidential Electoral Tribunal. Mas matagal Yung sa ka. Supreme Court. Kasi 6 years yun, diba, kung hindi ako nagkakamali. Nag-drag talaga yun, diba, nung na-complete ni PRRD ang term niya. Diba, kung hindi ako nagkakamali. So, sa 2015 ito. Supreme Court, so, nag-cover ako. So, doon, medyo lang, yung parang subject reporter. Diba? Kasi ABS-CBN yung former employer ko. So, kinakover ko siya, parang more of ganun lang. Tapos may mga instances naman na nakakasalamuha mo. Pero hindi rin talaga ganun kalalim. So, ang perception ko naman sa kanya, or yung kung paano ko siya na parang nakilala din, was ganun din. Hindi mapagmataas. Ganun, the same impressions as everybody else has. Tapos, meron din ako anecdote, pero may kwento din ako gaya nung sa'yo na parang nakakatawa. Kasi every time na nakikita ko siya, kahit nung sa campaign, or kahit nung nag-join na ako sa Presidential Communications Office, ini-introduce ko yung sarili ko in full. Kung nasa campaign, Sir, Ina Raimundo. ABS-CBN News. Sinasabi ko talaga yung, kasi you don't assume, right, that he gets to remember you. Ang dami niyang nakakasalamuha. So, ayoko mag-assume, so ganon. So, yun na nga, nung nag-brainstorm kami, dahil parang kinikritik na niya yung draft, yung dinala kong draft, diba, nung sa first sona niya, nagpakilala ulit ako sa kanya nung natapos na. Tapos bilang sabi niya, parang exasperated, oh, come on, why you keep on doing that? I-rep for me na ABS-CBN News, ginawa siya, yung parang West pa siya na, kumari sinasampal niya ako, pero ang layo ko na parang, i-rep for me na ABS-CBN News, parang ginagano niya, why? Of course I know you. Yun lang, yung parang talagang na-exasperated, tapos bumuwes talaga na parang hasampalin ka gano'n na joke. So, yun lang yung ano ko sa kanya. Tapos, other than that, wala na. Siyempre, pag busy, parang dire-diretso na. Ang cute, no? Ang cute nun, kasi, parate, ang guhit na ka na. Nag-talk muna tayo. So, yun, ako, sa lahat ng nangyayari ngayon, sinasabi ko nga lahat naman nagsasabi. Kahit yung mga kritiko, sinasabi naman na meron pang time. Meron pang pagkakataon na ibigay sa taong bayan kung ano yung gusto nila. Diba? In 2 years pa, diba? So, gusto ko na mag-succeed ang presidente because hindi naman ako si Raulo na gustuhin na mapasama ang aking bansa. So, yun lang na I just hope that he gets to listen more to the feedback because that's important and then be able to filter the constructive criticism from the bad or even if there is destructive criticism, where is that coming from? Saan nanggagaling yun? Kasi minsan, behind those kinds of destructive criticism, meron palang point You know what I mean? So yun lang, na mas makinig sa taong bayan, iwasto ang mga pagkakamali. At talagang yung masabi niya talaga pag natapos yung term niya na sama-sama talaga tayong bumangon ulit. Yes, yun talaga yung, kasi masyadong magulo. Ang sarap sa pakiramdam na meron tayong ganung kwento. Sa personality na to, let's say specifically with BBM. Kasi, sa ayaw nyo sa hindi, naging parte na tayo ng history. Pero, hindi mo maiwasan na may tanong ka, anyari. Actually. Saan tayo mali? Saan tayo kulang? Saan tayo hindi tumugma? Saan tayo na mali ang tono para mawala tayo sa equation? Nakakalungkot. Pero, ako, tiyatawa na kami. natawa ka na lang parang, Ano na may feeling sa akin? Okay. next PRRD. person. PRRD. Tayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Classic, napaka-classic. Yung message ko sa kanya, and may legacy May legacy kasi, aminin natin sa hindi. Talaga namang, ang dami kong kilala mga adik sa Santa Mesa, talaga naman, Nalinis. hindi man total nalinis, talaga nabukasan. Ngayon, tumipli. Di ba? Amin at sa hindi, talaga naman may nagawa sa drugs. Tapos, wish ko, Tatay Digong, huwag ka mapagod. Huwag ka pa mapagod. Huwag ka mapagod, mahalin yung mamayang Pilipino. Huwag ka mapagod na ipaalala sa amin, sa lahat, na importante ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. Maraming salamat pa rin sa ginagawa niyo ngayon. Good luck. Meron din ako sa kanya, sweet encounter sa kanya, na may interview. I was present dun sa event na yon. So, gusto ko magpa-picture. So, tapos na yung syempre, meron siyang, I think, Sen Bongo was assisting him. Kasi nga, maglakad, no? Tapos, ako naman yung bubungaran niya. Presidente pa siya nito? No, hindi na Tapos hindi na siya president. So, gusto ko magpa-picture. So, yung bubungaran talaga, bubungaran ba tawag sa ganun? Yung matutumbok niya palabas, ako, ready na ako.
And already he knows na may magpapapicture sa kanya. Tapos sabi niya ganyan, ito, classmate ko to nung grade 6. Sabi niya sa akin. Tapos, classmate ko to nung grade 6, sabi niya. So, akin na. Sabi niya. Tapos, sinakyan ko na lang. Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi po, higher batch po ako. So, yun, makarisma sa tao. And I believe, his type of governance, when he was president, raised the bar too high of what is expected of the next president. That's why, itong matinding comparison nung incumbent, at saka nung kung paano yung past niya, kung paano niya in-execute. Pero, ang galing, people or the Filipino people look up to you and they seek the father figure in you and nangungulila ngayon sila sa ganung father figure, kaya may desire na yung ganung brand mo ang sana meron tayo ngayon. Si Digong talaga yung PRRD. Na-cover mo rin. Actually, na-cover Kilala ka niya? Hindi His heart is in the right place. Whether you like him, you hate him, you support him or not, at the end of the day, his heart is in the right place. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, tingnan nyo naman yung suporta, yung ratings. Hindi ba bababa, no? Iba yung connected. Tsaka, yung pagiging father figure, ang ama ng bayan, ganun talaga. Na kung meron ganun, ama ka ng bayan, yun talaga personified. Yung ano exciting dito? Next hindi pa ako tapos I'm sorry. Medyo ano lang ako. Handa talaga na mamatay para sa ipinaglalaban niya. Hindi ako naniniwala na natakot si Digong sa IC eh. Hindi ako naniniwala. Pinapadama lang. You've reached that stature and then you look at your children and, di ba? And how can you not be proud, di ba? Na ganito yung mga narating din ng mga anak mo, di ba? Parang hirap i-explain, pero sobrang mahal niya yung taong bayan at mahal na mahal din siya ng taong bayan. Doon, di ba? Anyway, Yung reciprocity. Sa akin, next year election, midterm election. Dalawa yung abangan natin kay Digong kay Tatay Digong. Next year, midterm election, may lakas ng ugong ng Marites na tatakbo siyang senador. Baka mahilan yung pataas. Sabayan ko lang din naniniwala ako na kung sino ang i-endorse niya. Actually, Could either be, di ba? Landslide yan or... Yun ang premise ko. Mataas yan. Di ba? Tatakbo siya kung sino yung line. Tapos ngayon, saka hindi siya tumakbo siya, is kasama niya sa lineup niya. Mamimili ka ngayon, yung i-endorse mo ng ang current president, incumbent president, yung talagang ni PBBM, o yung i-endorse niya. Plebiscite to. Yes. Plebiscite to ng performance o referendum ng performance nila. Kiss of death ba pag inendorso ka ni Tatay Digong? O mas kiss of death pag inendorso ka ng isang President Bongbong Marcos Jr.? So, exciting daw. Exciting. More popcorn. I wish him long life. Yeah. Mag-80 na diba in March? And sharp. Until now naman, sharp siya eh. No? Baka dahil sa fentanyl. Pero alam mo, fentanyl, Tatay Digong. He keeps he's no longer taking fentanyl. Hindi na ba? Hindi na. He stopped. At saka pinakita niya, lang siya, patch? Patch. Parang sa salon patch. Into 4 parts from one whole sheet into 4 parts. 4 parts pa. Parang sa lompas lang. Oo, kasi sa pain. Hindi naman siya oral. Okay. Tsaka, akala ko dati injectable. So, sana long life kasi keeps an eye on our country. May ganun. Someone's watching over you. Ganun yung